Sige po. So basically, ang question, mayroon pa bang pagpapatawad after close of probation? Kasi ano no? Ito yung senaryo. Lumabas na si Kristo sa most holy place. Meron pa bang pagpapatawad? Wait lang po ha. Yan. Discard changes. Una, gusto kong unang ipunto, nasan ba yung pagpapatawad? Nasaan? Nasan ba yung pagpapatawad? Hindi ko kasi masagot ng direktang oo at direktang hindi. Pero one thing is for sure. Sige po, ano po yun? Okay, ito po yan. Baybayin muna natin yung pangyayari. Okay? Ang nangyari, mga kapatid, no? Ang nangyari, syempre, bago yung close of probation, merong Sunday law. Diba? Sunday law muna. At alam niyo during the close of probation, i-withdraw yung Holy Spirit. Okay? Ito tanong ko sa inyo. Yun bang taong walang Holy Spirit, makahihingi ba yan ng tawad? I mean, makahihingi ba ng sorry yung taong walang Holy Spirit? Hindi. Bakit? Wala na kasing nagko-convict sa kanya. Robin, mali ang ginagawa mo. Okay? Ngayon, hello. Meaning to say, during the close of probation, paglabas sa most holy place, in Jacob's time of trouble, yung mananalangin sa Diyos, may Holy Spirit. Kulang. 30 minutes lang ha. At alam ninyo mga kapatid, teka muna, bago ako mag-lecture, saan tayo nagkakapareha? Kunin ko lang yung tubig. Yan. Parehas tayo, sarado yung pintuan ng hawak. Parehas tayo na yung mga ligtas na yon. Yung mga hindi ligtas, hindi yun ligtas. Bakit? Every cases had been decided. Alam na kung sino yung ligtas, alam kung sino yung hindi. Okay. Yung Holy Spirit was withdrawn. Inalis yung Holy Spirit. Pero hindi sa lahat ng tao. Inalis yon sa mga masasama. Okay? Pero dun sa mga ligtas, may Holy Spirit pa rin sila. Okay? Kasi pagka tumigil ang kapatawaran, mga kapatid, sa lahat ng tao, walang maliligtas. Alam niyo, pag inalis yung kapatawaran during the close of probation, kahit yung mga nakahigang propeta at apostol, hindi ligtas yun. Hindi maliligtas yun. Alam niyo kung bakit? Inalis yung Holy Spirit, ay inalis yung kapatawaran eh. Ano ba ibig sabihin ng kapatawaran? Ang ibig sabihin ng kapatawaran, pagpapawalang sala, yun ay paglilinis. Na kanino yun? Nasa mga banal yun. Yun kasing kapatawaran na tinanggap natin mula, halimbawa ako, yung kapatawaran na tinanggap ko mula nung ako'y bautismuhan hanggang ngayon, tangan-tangan ko yun. Gets po ninyo? Halimbawa, may asawa akong babae, nan lalaki, pinatawad ko, nagkabati kami, hanggang 60 years old, ang standing pa rin niya, pinatawad. Nagigets po ninyo? Pag binawi ko yung kapatawaran ko dun sa asawa ko, niloko mo ko nung 34 years old ako, maghiwalay na tayo. Nagigets po ninyo?
binawi. Meaning to say, yung kapatawaran tinanggap ninyo mula nung kayo ay tumanggap sa Panginoon, nananatili yan hanggang close of probation kung abutan tayo. Hanggang Jacob's time of trouble kung abutan tayo, nananatili yan. Kasi kapag binawi yan, hindi yan ligtas. Ngayon, tignan po ninyo ito. Babasa po ako. Sa aklat na isinulat ni Mrs. White, nagets po ninyo yung punto? Ang sabi ni Mrs. White, mga kapatid, tignan po ninyo ha. Teka lang, bago ko basahin to, magpiprelude muna ako. Maganda to. Alam ninyo, tinanong na rin yan nung atin pong 28 fundamental beliefs. Ayan, tignan po ninyo to ha. Okay, nasan ba yung kapatawaran? Nasaan? Nandun sa, teka muna, doon muna tayo. Nasaan yung kapatawaran? Nandun sa lamb na namatay o nasa priest na nag-i-intercede? Nasaan? Nasa lamb. Bakit? Without the shedding of blood, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Tignan ninyo kung ano sinabi nung exposition of 28 fundamental beliefs. Yung daw ginawa nung high priest, ang sabi ito, his action symbolized the immeasurable price Christ had paid for our sin, revealing how eager God is to reconcile His people to Himself. Ayan o. Sumunod. If the sacrifice atoned for sin, tignan ninyo ha, if the sacrifice, kung daw yung sacrifice, yun ang nag-a-atone sa kasalanan, why was a priest necessary? Nakita po ninyo? Kung yung kapatawaran o yung atonement ay nasa dugo, bakit kailangan may priest? Ano yung role niya? O, tingnan niyo. The priest role drew attention to the need of mediation between the sinners and a holy God. Okay? So, meron pong mediation na mangyayari. Ano ang importansya nun? Di ko nababasahin. Ganito yan. Nag-away kami ni Elder. Pumunta kami sa Lupon. Ngayon, pwede kasi kaming magkapatawaran na hindi pumunta sa Lupon. Pero eto yon, bakit may kailangan mamagitan nung kami ay nagkapatawaran? Para maipanumbalik yung relationship na nasira. So the purpose of the high priest, ang purpose ng high priest, ayan o, priestly mediation reveals the seriousness of sin and estrangement brought between the sinless God and the sinful man. The application of atoning blood during the mediatorial priest was also seen in the form of the atonement. Ayan. Ayan o. As the atoning death of Christ reconciled the world to God, so His mediation. Ibig sabihin, ang purpose ng mediation, mga kapatid, reconciliation. Pinagbati na kayo. Kaya kung natatakot yung LGT na walang kapatawaran during the close of probation kasi walang high priest sa most holy place, paano ngayon? Paano kaya dahil lumabas na sa most holy place? Paano yung before siya pumasok sa most holy place? Paano yung before 1844? Wala pa siya sa most holy place nun. Katunayan, kailan nakita yung pag-mediate ni Christ? Visible visible. Si Kristo mismo nag-mediate. Kailan? Di nung namatay siya sa cross. Nakita na yung pagiging mediator niya. Bakit? Hindi ba bago siya malagutan ng hininga? Ama,
Patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wala pa sa most holy place. Nasa outer court pa. Kung sa sanctuary setup, nasa labas pa siya ng holy place, nag-mediate na. Bakit? Nasaan ba yung kapatawaran? Nandun sa atoning blood. Kaya nga, sinabi ni Mrs. White, eto na. The uplifted Savior is to appear His efficacious work as the Lamb is slain. Ayan na. Yun daw, efficacious work ni Christ as Lamb na napinatay, kailan yan? Sa cross. Christ is pleading for those who have paid the redemption price of His atoning blood. Centuries, ages can never diminish the efficacy of this atoning sacrifice. Centuries, ages, at kahit anong event, hindi pwedeng i-diminish yung alin, yung effect ng alin, nung atoning blood ni Christ. Kaya nga, mga kapatid, eto yan, yung tanong na kung may kapatawaran pa ba during the close of probation, meron para sa mga banal. Kasi yung kapatawaran na tinanggap nila, hindi inalis. Nagets mo ninyo? Yung kapatawaran na tinanggap nila, hindi naman tinanggal. Kailan nila tinanggap yon? Nung tinanggap nila si Kristo. Sige po. Yes, mga kapatid, silyado, hindi magkakasala. Langit na talaga punta nila, hindi na sila may impyerno. Pero ito yon, yung kapatawaran na tinanggap. Ano ba standing natin sa Diyos ngayon? Halimbawa, ano ba standing natin sa Diyos ngayon? Pinatawad o hindi pinatawad? Halimbawa, ako lang, kunwari, tignan nyo ako. Nanampalataya ako, ano standing ko sa Diyos? Pinatawad. Inaring ganap ako. At hindi yun mawawala. Hindi yan mawawala, mga kapatid. Even kung dumating man ng close of probation, yung standing ko sa harap ng Diyos, pinatawad pa rin. Sige po. Sige po, wala pong problema. Sige po, wala pong problema. Sige po. Yung 5 meron po yung yung 5 naman ay wala. Di ba nung pumasok na nila, doon sa karian, yung lalaki ng tingilan, pumasok na dito, di ba nakapasok yung 5? Yung 5 ay humingi ko na is ang problema hindi sila nabigyan. Opo. Nung pagbalik na sa pinto, di ba ang sarado na po yung pinto? Sarado na yung pinto. So, kung meron pang pagpapatawad, Brad, sabi mo kasi sa mga banal, meron pagpapatawad. Eh dapat nakapasok na po yung 5 doon sa yung 5 doon na walang langis. Kasi ang langis po dahil symbolize ng Holy Spirit yun. So, ibig sabihin, ito yung mga mananampalataya na patuloy talaga sila na yung sa Panginoon na nahahawa. So, kung sinundan mo yung sinabi mo kanina, so may pasingon pala, yung 5 sana, dapat makapasok pala doon sa Sige po. Sige po. Gets ko po yung point. Gets ko po yung point nyo. Pero, bakit sinabi ni Kristo, hindi ko kayo hinarap? Yan, ang magandang tanong. Tignan nyo ha. Ang sabi natin kanina, ang sabi niya, the parable of the 10 virgins, yung 5 nakapasok. Yung 5 hindi. Bakit? Kasi walang langis. Hindi ba ang sabi natin, every case has been decided at the close of probation. Alam na kung sino yung ligtas, alam din kung sino yung hindi. Ngayon, yung close of probation sa parable of the 10 virgins, nawalan ng langis, yung Holy Spirit, nawala. Kanino? Sa ligtas o hindi ligtas? Hindi ligtas. Okay? Teka lang po, sagutin ko muna yung tanong. Nawala yung Holy Spirit doon sa mga hindi ligtas. Yung Holy Spirit nasan? Sa nakapasok, sa pintuan. Close of probation. Ano Tagalog ng close of probation?
Sino yung sinarahan ng pintuan ng awa? Ligtas o hindi ligtas? Sino yung sinarhan ng pintuan ng awa? Hindi ligtas. Mga nawaglit. Alam mo kapatid kung bakit sila humihingi kung bakit sila nananawagan kahit sara na yung pinto? Pag binasa mo yung, nandito lang wait lang ha. Apakaganda niyang punto mo na yan kapatid. Tignan mo ha. Eto. Hindi ba ang sabi ni kapatid kanina, pwede pa sila maligtas kasi humihingi sila ng tawad eh. Eto yan. They did not. Umpisa ko nga doon dito. The plagues were falling upon the inhabitants of the earth. Yun daw mga plagues ay bumabagsak kanino? Inhabitants of the earth. Some were denouncing God and cursing Him. Yung iba, minumura yung Diyos. Others rush to the people of God and beg to be taught. Tignan ninyo ha, may mga tao na nasa kanila na yung sumpa, pumunta pa rin sa mga Sabadista, sa mga Adventist. Bakit? Nagsisisi sila? Hindi. Hindi. Hindi ko lumapit sila sa mananampalataya, nagsisisi sila. Kaya sila lumapit kasi ayaw lang nila nung nararanasan nila. Nagigets po ninyo yung punto? Kasi ang sabi, other rush to the people of God and beg to be taught how they should escape the judgment of God. Kaya sila lumapit doon sa parable of the 10 virgins. Kaya sila nagsosorry kasi ayaw nila yung kalagayan nila. Hindi sila nagsosorry kasi nagsisisi sila. Nagets po ninyo? Bakit pa sila magsosorry dyan? Tignan ninyo, ano yung motivation ba't they feel sorry? Kasi nasa kanila yung plagues. Hindi dahil they feel sorry because of the love of God. Bakit? Bakit? Eto na. Because tignan po ninyo mga kapatid, please. Tignan po ninyo. Because they did not choose life, and now there was no atoning blood to cleanse the sinner. Paano to? Tignan po ninyo ha. Hindi kasi nila pinili yung buhay. At nung hindi nila pinili yung buhay, wala nang atoning blood sa kanila. Nagets po ninyo? To cleanse. Anong nakasulat? The sinner. Hindi sinabing the saints and sinner. Hindi sinabing sinner and saints. Nagets po ninyo? Ano pa? No compassionate Savior to plead for them and cry, spare the sinner a little longer. Wala na daw iiyak. Bakit? Umalis na nga eh. Okay? Ito pa. The last, tignan po ninyo ha. Tignan po ninyo. The last tear for sinners had been shed. Naiiyak na. Yung huling luha para sa makasalanan, nailuha na. The last agonizing prayer offer and last burden had been borne. The sweet voice of mercy was no more invited to them. Ibig sabihin, kahit gaano kaganda yung boses ni Brother Robin, pag sinabi ko sa kanilang kapatid, mahal ka ng Diyos, magsisi ka, wala nang epekto. Kasi nga hindi nga nila pinili, bago pa magsara yung pintuan ng awa, tumalikod na talaga sila. Gets mo ninyo yung kwento? Ano pa? The last note of warning had been given. Meaning, halimbawa, kapatid, magsisi ka, malapit nang dumating yung Diyos. Hindi na nga invited yung boses, hindi na nga inviting yung boses ko. Eto pa.
When the saints and all heaven were interested for their salvation, they had no interest for themselves. Life and death had been set before them. Many desired life, but did not make any effort to obtain it. Ngayon, mga kapatid, ibibigay ko na rin yung PowerPoint na ito. Yung standing ba ng saint and sinner the same? Hindi. During the close of probation, hindi. Bakit? Yung saint nakapasok eh. Yung sinner, hindi. At pagpasok nila doon sa close of probation, tangan-tangan nila yung standing nila. Ano yung standing nila? Pinatawad. Kasi pag binawi yung pagpapatawad na tinanggap nila, wala, di sila ligtas. Eto pa, dagdagan pa natin. Teka lang mga kapatid ha. Please bear with me. Please bear with me. Tignan ninyo. Sabbath School lesson. The close of probation. The close of probation is a topic that often induces fear in many people. Probation closes for each individual at his or death or her death. That is the window of opportunity of an individual to respond God's grace has been closed by death. His or her attitude toward God reveal the grace of eternal consequences. God is righteous and will treat individual case according to the light he or she received. But, ayan na, yung pangalawang paragraph. Tignan nyo ha. At least two clarification are necessary here. First, the close of probation is real. Sabing ganon. It will take place. The deception, intrigues, and evils of the devil will not continue forever. Sin, suffering, and death will not hold sway eternally. To eternalize the devil and evil and death would mean that God is not God of love and righteousness because He will put an end to the sources and forces of evil. God has patiently waited every opportunity. Ito yung binabanggit natin, no? Binigyan talaga ng opportunity lahat ng tao. The human test His promise to come to know Him and return Him to His kingdom's grace. How much God would have loved for all humanity to accept His gospel. But there will be a moment when God must say, enough. It is finished. Darating talaga yan. Ngayon, second, God will not withdraw His gift of sustaining grace from His people. Hindi winidraw yung alin? Sustaining grace from His people. Despite His withdrawal of mercy and forgiving grace to the unrepentant. Ang linaw. Kanino winidraw yung forgiving grace? At yun pong forgiving grace at yung mercy to the unrepentant. Ano pang sabi? At the close of probation. This point is very important. The end of probation does not imply that God's love and grace for humanity have reached their limits or that they have been consumed. Ito yung problema sa LGT. Kasi yun pong justification at forgiving grace tapos na sa kanila pagdating sa close of probation. Pagdating ng close of probation, ang paniwala nila, wala ng forgiving grace. Natapos na rin yung justification. Paano yun? Paano ka titignan ngayon ng Ama? Anong makikita niyang katwiran? Katwiran mo o katwiran tinanggal? Di katwiran mo yun. Nagets mo ninyo yung punto? Ngayon, ito pa sabi. For this reason,
there will be no one after the close of probation who would have sincerely wanted to, tignan ninyo ha, for this reason, sa reason na ito, sabing ganon, no one, wala daw, after the close of probation, who would have sincerely wanted to receive God's grace and who would responded with faith to God's mercy, to whom God would say, sorry, too late, nawala. Ang sabi, wala daw magsasabi ng, kasi ganito, ano Tagalog niyan? Kung meron man daw, humihingi ng mercy sa Diyos, wala daw magsasabi ng, sorry, too late, gusto sana kitang iligtas, pero yung grace period is dead, is ended. Wala daw magsasabi nun. Kasi tandaan po ninyo, yung nananalangin, sincere, matik ligtas yun. Bakit? May Holy Spirit nga sila. Nagets mo ninyo? Kasi yung sinner during that time, kaya lang sila mananalangin. Kasi ayaw nila yung nararanasan nila. Hindi dahil mahal nila yung Diyos. Nagets po ninyo yung difference? Nagets po ninyo yung difference? Yung sinner, kaya sila nanalangin, lumapit sa mga Adventist, sa mga Sabadista, kasi nandun sila sa kalagayang ayaw nila. Pero yung, sige po, oh, After holy place, ito lumabas. Di ba yung spread na yung last pinaka para mapatalaga yung ako ko ba? Kasi, hindi talaga yung upo lang po muna ako ha. Sige po. after part, lumabas na nga si Kristo. Katulad na yung sabi ko ng bibigyan niya ng Hmm. tapos sila, gusto silang humingi ng tawad doon sa Panginoon. Ang problema nga, hindi na siya kilala ni Kristo. Ang problema, meron pa bang magaganap po tayo yun? Sila, sabi mo na, i-close ko na lang sarado na lang ang pinto. Sa madaling salita, kapatid, pagdating ng close of probation, wala nang hihingi sa inyo ng tawad. Wala nang mananalangin, Panginoon, patawarin mo ako. Kailangan ko yung awa mo. Wala nang Adventist na ganon during the close of probation. O eto pa. Ito problema ng LGT. Dagdagan ko lang. Ano ba yung pinapatawad? Yung repentance, confession, o parehas? O parehas? Yun bang repentance tsaka confession, parehas lang? Magkaiba. Alin dyan yung pinapatawad? Yung nag-repent o yung nag-confess o parehas? Kung makabasa ako, nag-confess, pinatawad. Nag-confess ha? Yung nag-repent, pinatawad. Yung nag-confess, pinatawad din. O eto pa. Ano pinagkaiba nung nag-confess sa nag-repent? Sige nga po. Para makita natin yung pagpapatawad na yan. Sige po. Nag-confess? Hindi nag-repent. Okay. Second. Eto po. Yung nag-repent, meron kang ginawang kalokohan, nagsisi ka, inihingi mo yan ng tawad. Meaning to say, yan ay known. Kasi paano mo ihihingi ng tawad yung hindi mo naman alam? Nagets po ninyo? Halimbawa, ninakaw ko to. So what must I do? Kailangan ko mag-repent. Panginoon, nagnakaw ako. Patawarin mo ko. Ngayon, yung ano naman yung nag-confess? Yung nag-confess, mga kapatid, eto yan. Isaias. Sino po yung pwedeng bumasa? Sais. Isaiah 6. Yung repent, humingi ng kapatawaran. Yung nag-confess, nagpahayag. Nangumpisal. Sige nga po.
Tignan mo po. Tignan mo po, kapatid. Tignan mo po. Nangumpisal. Oo. Tignan po ninyo. Isaiah, ang talata po ay 6. Chapter 6. Ayan, tama. Isaiah 6. Tignan po ninyo ha. 1 hanggang 6. Sige, maganda po may mic. So, ang sabi dito, noong tao at tao mamamatay ang hari Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakamusay sa tutulukan. Matayo at mabaas at pinuno ang templo ng kanyang kalwalutihan. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapi. Bawat isa ay may 6 na takpa, na may 2 ng nagsisikapit na kanyang mukha, at may 2 nagsisikapit na kanyang mga paa, at may 2 naglilipad sa kanya. At nagsisigaw isa't isa at sabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Putulin muna kita dyan. Anong meron? Si Isaias, no, tinawagan ng Diyos. Tapos, nakita niya yung luklukan ng Diyos. Sige po, tuloy. 5. Ang kanyang nakuno ng kanyang kalwalutihan sa 4 at ang mga pagkakataon ay nakilos sa piling ng sigaw. At ang bahay ay napuno ng puso. Nang magkagaliway, sinabi ko, Yan. ako, sapagat ako'y ang pamahaba, sapagat ako'y lalaking may maruming malabi. Okay? At ako'y tumamahal sa gitna ng bayan ng maruming malabi. Okay, putulin muna kita dyan. Ano sabi ni Isaias? Nakakaawa ako. Tignan nyo ha. Hindi niya sinabi na may ginawa siyang mali. Ang sabi niya, nakakaawa ako. Bakit? Kasi naninirahan ako sa isang lugar na ang nakapaligid sa kanya ay may maruruming labi. Okay? Pati yung labi niya, marumi na rin. Sige po, tuloy mo. Sapagkat nakita natin mga mata ang hari ang Panginoon ng mga hukbo. Sa 6, pinapagkagaliway, ilipat ako ng isang mga serapi. May baga sa kanyang kamay. Nang kinuha ng mga pangibig mula sa laban. Okay. Nakita po ninyo, mga kapatid, no? Tignan po ninyo ha, babasahin ko yung 6. Sa 7. At hinipo niya noon ang aking bibig, nagsasabi, narito, hinipo nito ang iyong mga labi, at ang iyong kasalanan ay naalis, at ang iyong kasamaan ay naalis. Anong punto natin dito? Tignan nyo, hindi naman siya nag-repent. Kinilala lang niya, nag-confess siya, na siya ay may sinful nature. Anong ginawa sa kanya? Pinatawad siya, nilinis siya, at pinatawad siya. Ngayon, mga kapatid, tignan po ninyo. Tignan po ninyo. Kailan nag-confess si Isaias? Di ba nung nakita niya yung luklukan? Meaning to say, the more na nakikita natin yung luklukan, o the more na nakikita natin si Kristo, yun din yung pagkakataon na nakikita natin yung ating mga sariling may kakulangan. Tama? And the more na nakikita natin yung sarili nating may pagkukulang, mga kapatid, at atin tong ikinukonfess. Kasi ang problema lang, ang akala kasi natin dun sa pagpapatawad, pag may ginawa kang mali, nalabag mo yung 10 Commandments, dun ka lang hihingi ng tawad. Yun kasi yung problema. Dun lang yung, kaya iniisip natin, pagdating ba ng close of probation, hihingi pa ba tayo ng tawad? Kasi may ginawa tayo mali. Hindi. The more na nakikita natin si Kristo, the more na nakikita natin yung kanyang katwiran. Nagigets mo ninyo? And the more na nakikita natin yung kanyang katwiran, the more na sinasabi natin ito sa kanya, nililinis tayo ng Diyos. Pinatatawad tayo ng Diyos. At nasa sa atin yung kapatawaran. Kaya kung may manalangin man during the close of probation na kinakailangan niya yung katwiran ng Diyos, walang problema yun eh.
Hindi problema yun. Nagigets mo ninyo? Hindi problema yun. Hindi problema yun. O, eto pa. Tignan po ninyo, mga kapatid, ha? Teka lang po. Please bear with me. Kasi maraming nalilito dito eh. Iniisip nila pag sinabing may kapatawaran pa, ibig sabihin may gagawa pa ng pagkakamali. Bakit yung pagkakamali lang ba yung pinapatawad? Nagigets mo ninyo yung punto? Parang yung kay Esaias. Bakit? Yung pagnanakaw mo lang ba yung pinapatawad? Bakit yung pangangalon niya mo lang ba yung hindi pinapatawad? Yung pambabastos mo lang ba sa magulang, yun lang ba ang pinapatawad? O maging yung ating likas kasama sa pinapatawad ng Diyos? Kasi, pag hindi pinatawad tong ating likas, bakit pa tayo babalutan? Nagigets mo ninyo? O, eto. Sabi ng LGT, tinanong ako, ibig mo bang sabihin, hindi ba yung kasalanan na ililipat? Yung nature, hindi yan kasalanan. Kung kasalanan yung nature, na ililipat mo ba? Eh kung alam mo talaga yung sanctuary, hindi ba sa sanctuary yung nature binabalutan, hindi tinatransfer? Ibinabalutan yung nature. Ang tawag dyan, justification. Kaya kasi sabihin ninyo yung justification, hindi yung kapatawaran, ay magkakaproblema tayo dun. Kasi once you were justified, mga kapatid, ikaw rin ay pinatawad, kaya ka nga na-justify, kasi pinatawad ka eh. Di ba? Tangan-tangan mo ngayon yon. Yung robe of righteousness ni Christ, pagdating ng close of probation, nasa iyo pa rin yun. Ano, standing mo ngayon? Pinatawad. Sige po, kapatid. Sinful nature? Opo. Yung sinful nature, mga kapatid, yung ating likas. No? Hindi po. Yun po kasing, yung kasing sin na ginagawa, sin by action yun. Pero itong yung nature natin, sinful din yan. Kasi ganito ang tanong. Sige po. Hindi lang po yan. Hindi lang po yan. Pag sinabi nating sinful nature, kabuuan yan. Buo yan, hindi lang ito. Kasi ang explanation, akala ng iba, kasi nasusugatan tayo, nadadapa tayo, namamatay tayo, yun yung sinful nature. Hindi. Hindi yun yung sinful nature. No? Yun yung effect. Ang sinful nature, yung nature natin mismo na nakahilig papuntang kasalanan. Ibig sabihin, yung inclination natin papuntang kasalanan. Bakit? Yung bata, eto na tayo. Punta na tayo sa bata. Yung bata, siguro naman, nagkaroon kayo ng mga anak. O may paslit kayong nakitang lumalaki. Tinuruan nyo bang magsinungaling yun? Hindi. Pero bakit habang lumalaki sila, nagsisinungaling sila? Kasi meron silang sinful nature. Lumalabas yan naturally. Yung nature na nasa loob mo, lumalabas yan. Ngayon, teka lang muna. Ngayon, ano yung magdadrive sa sinful nature o dun sa sin na nasa sinful nature para lumabas? Maraming factor yan, mga kapatid. It can be fear. Halimbawa, yung bata, nasan mo nilagay yung dahil natakot siya, nagsinungaling siya. Huwag mo namang sabihin yung nagsinungaling bata, hindi sin yun. Huwag niyo naman sabihin hindi sin yun. Nagets mo ninyo? Simple lang yan. Kung ano yung wala, bago magkasala yung magulang natin, na meron ngayon, sin yan. Ganun lang kasimple yun. Sige po.
Yes, hindi po yun nawala. Magandang tanong. Yun yung pino-point out natin kanina. Kasi yung sinful nature, dala-dala pa rin yan kahit close of probation. Kailan yun mawawala? Sa glorification. Ngayon, ano yun? O, teka lang mga kapatid. Ngayon, dahil may sinful nature ka, ano ngayon nangyari dun sa sinful nature mo? Ano ngayon nangyari sa sinful nature mo? Tinakpan. Hindi inalis. Binihisan nga eh. Kasi kung hindi yun sinful, kung hindi yun sin, bakit tatakpan? Hindi ba? Kung hindi yan sin, bakit tatakpan? Eto pa. Yes po. Yes, hindi sila sinless. Hindi sila sinless. Bakit? Oh, eto. Eto. Tama. Tama. Ito pa, teka lang ha. Actually, gusto ko yung ganyan. Maganda po yan. Very... Teka lang, please, Lord. Ay, nahanap ko po. Teka lang po, mga kapatid. Ayan na. Tignan po ninyo ito, ha? Tignan po ninyo ito. Ito ay hindi may paliwanag ng LGT. Hindi talaga nila ito may paliwanag. Yung earthliness. Ito, ang setup nito, close of probation na, ha? Nasa close of probation na to. Their affliction is great. The flames of the furnace seem about to consume them. But the refiner will bring them forth as gold tried in the fire. Ibig sabihin, pagpasok nila, hindi pa sila pure. Nagets po ninyo? Pagpasok pala nung saints during the close of probation, hindi sila nasara ng pintuan ng awa, kapatid. Nakapasok sila, ligtas sila. Hindi pa sila pure. Eh bakit hindi pa pure? Oh, ito pa. Tapusin natin yung quotation, kapatid. Tapusin natin. Sige po, ano po yung follow-up ninyo? Kasi ang tanong nyo kanina, sinless ba sila o yun nasa, ano bang estado nila? Sinless? Yes, meron pa. Ito, babasahin ko nga, kapatid. Hindi na. Ito yan. Pupuntahan natin yan. Tatapusin ko lang to. Tandaan ninyo ha, napunta siya sa Revelation chapter 22 verse 11. Napunta na siya sa Revelation 22:11 ha, yung mabuti, magpapakabuti, yung matuwid, magpapakatuwid, yung banal, banal, masama, magpapakasama. Yun yung next question niya. Tapusin muna natin. Ang question, sinless ba sila o hindi? Basta ang malinaw, pagpasok nila, hindi sila pure. Tuloy natin. Refiner will bring them forth as gold tried in the fire. God's love for His children during the period of the severest trial is as strong. Kaya nga iba yung kay Andreasen eh. Pinabayaan ng Diyos pero ito lalong minahal eh. Ayan o. God's love for His children during the period of their severest trial is as strong and tender as in the days of their sunniest prosperity. But it is needful for them to be placed under the furnace of fire. Bakit sila ilalagay sa furnace of fire? Kasi nga hindi pure. Bakit hindi sila pure? Kasi nga may sin. Bakit? Teka lang, kapatid. Teka lang, pagbibigyan kita. Their earthliness must be consumed. Kung hindi sin yung earthliness, bakit kailangan mawala? Pangalawa, that the image of God, of Christ, may be
perfectly reflected. Kung hindi yan sin, bakit hindi nagre-reflect yung karakter ni Kristo? At kung hindi yan sin, ano yan? Kayo ngayon ang magsabi kung ano yan. Kasi, ang pagkaintindi namin, sin yan. Dahil, yan yung dahilan kung bakit hindi nagre-reflect yung karakter ni Kristo. At yan din yung dahilan kung bakit kailangan siyang mawala para ma-reflect ang karakter ni Kristo. Hadlang siya. At kung hindi yan sin, ano ngayon to? Okay? Meron silang earthliness na kailangan mawala to be consumed. Bakit? Kasi yung image ni Christ kailangan mag-reflect. Pagdating sa Christ object lesson, darating siya pag fully reflected na yung karakter ni Kristo. O, sige po. Dahil nga po, doon sa tinatawag nating justifying ability ng ating Panginoon. Ano yon? Yung ibinigay sa atin, yung atin pong robe of righteousness ng ating Panginoon. Ngayon, puntahan natin ito. Kasi gusto kong tugtungan ito. Neto. Paano pong walang kasiguran? Please expound. Hindi mo tinataglay ang karakter ni Kristo. Ang pinag-uusapan natin, after to na yan. Opo. Ay, pinabanggit niya, hindi mo taglay ang reflection ni Kristo. Ano nangyari yan? So, posible, pero kasada ka pa rin yan. Ay, hindi po. Hindi mo taglay yung Kristo. Titignan po ninyo, mga kapatid, reflected, pero hindi perfectly. Nagets po ninyo? Reflected, pero hindi perfectly. Bakit hindi perfect? Kasi nga may earthliness. Ngayon, kinuha natin to sa great controversy na isinulat ni Mrs. White. Nagets po ninyo, mga kapatid? Ngayon, yung paniniwala na sin, kasi eto na, punta na tayo mga kapatid. Ang interpretation namin dyan, at kung may iba kayong interpretation, ilatag nyo na ngayon para mapagkumpara natin. Okay? Meron pa silang sin, hindi sila sinless. Kaya sila nakapasok doon dahil sa katwiran ni Kristo. At kapag tinitignan sila ng Ama, hindi nakikita si Robin na makasalanan. Ang nakikita, si Kristo. Okay? Pero ito yung problema. Meron pa kasi silang earthliness na kailangan mawala during close of probation. Imposibleng hindi mawala yon, kapatid. Yes, please. Opo, pupuntahan ko yan 22:11. Pupuntahan kita dyan. Sige po. Earthliness. Nawala na. Eh, Wala siya ba? sige. Ito kasi yung problema, mga kapatid, no? We're basing our belief dun sa hindi nakasulat. Mahilig tayo sa what ifs. Ngayon, pupuntahan ko yung Revelation 22:11 for your satisfaction, sir. Ano sabi sa Revelation 22:11? No? 22:11 ng Revelation. Ang sabi ay ganito, ang liko ay magpapakaliko pa.
Ang marumi ay magpapakarumi. Ang matuwid, magpapakatuwid. Ang banal ay magpapakabanal. Tanong, paano magpakamatuwid? Paano magpakabanal? Pagsunod sa Ten Commandments? Pag pag nilabag mo yung Ten Commandments, matuwid ka na. Ay, pag nalabag mo yung Ten Commandments, hindi ka matuwid. Pag meron kang kasalanan, hindi ka matuwid. Paano magpakamatuwid at paano magpakabanal? Sige nga po. Pag ba sinunod ko yung Ten Commandments, walang mintis, matuwid ako? Pag ba sinunod ko yung Ten Commandments nang walang mintis, banal ako? Sinless ako nun? Hindi. Bakit? Paano? Epeso. Ang talata ay 5. Maganda to eh. Ano nga yun, boy? 5:27, no? Epeso 5:27. Unahin ko sa 26. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Nilinis na. Paano? Sumunod sa Ten Commandments? Hindi. Nahugasan. O ngayon, 27. Upang ang iglesia. Sino itong mga ito? 5. 5:26 hanggang 27. Sino itong mga ito? Tayo. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis. Sino ang maghaharap? Iharap mo yung sarili mo na walang dungis? Hindi. Ang gagawin, ihaharap ka ni Kristo. Ito pa. O kulubot, o anumang bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Sa madaling salita, ang matuwid ay magpapakamatuwid, ang banal ay magpapakabanal. Bakit? Patuloy kasi silang lalapit kay Kristo. Kaya nga, pagdating dito, sila kasi yung patuloy na lumalapit kay Kristo. Tignan po ninyo ito. Bago ko puntahan yung sunod na quotation, ang sabi ni M.L. Andreasen, tignan nyo ha, yun kasing pinaliliwanag ng ibang mga kapatid at ilang kapatid na hindi na sila magkakasala. Sinless sila dapat. Alam niyo kung ano tawag doon? Absolute sinlessness. Ang sabi sa page 164 ng the book of Hebrews, this explains Paul's statement. He does not claim absolute perfection, which is equivalent to holiness. But he does claim relative perfection. Ano napansin natin doon sa naka-highlight? Alam ni M.L. Andreasen yung pagkakaiba ng absolute perfection tsaka relative perfection. Di ba? Ayan o, na-differentiate niya eh. Ano ba ibig sabihin ng absolute perfection? Pag sinabing absolute perfection, hindi po. Ang ibig sabihin ng absolute perfection, sinless. Ang ibig sabihin ng absolute perfection, sinless. At kaya ka perfect dahil sa sarili mong kakayahan. Yun ang ibig sabihin ng absolute perfection. At kung titignan natin, yung relative perfection, kaya ka perfect kasi nasa iyo si Kristo. Naging perfect ka kasi nasa iyo si Kristo.
Actually, mga kapatid, no, kung titignan natin yung binasa natin kanina, by the way, babalik ulit tayo dun sa earthliness. Yung earthliness na kailangan i-consume, nabuhusan na sila ng latter rain ng latter rain eh. And yung latter rain and early rain, the same. The same, yung latter rain and early rain, the same yan. Bakit? Kasi yung ulan, ginagamit yan for evangelism. For evangelism ang purpose ng ulan. Bakit? Kasi ginagamit yan, ginagamit yan, saan? Saan ginagamit yan? Sa, ano yung tawag doon? Ano tawag doon? Araro. Agriculture. Sa agriculture ginagamit yun, yung early rain at latter rain. Bakit? Early rain, unang ulan, para magtanim. Latter rain, para mag-ani. Kaya yung latter rain, pag naselyuhan ka, di ba may loud cry pa? Ibig sabihin, dun sa loud cry, may harvest, mga ngaral pa. Sino yung nasa loud cry? Yung naka-receive ng latter rain. Ngayon, yung naka-receive ng early rain, sinless ba yun? Eh si Pedro nga, pikunin. Di ba? Si Pedro pikunin. Di ba? O ngayon, balik tayo dito. Relative perfection. Alam ninyo, mga kapatid, may mga LGT, ang sabi nila, hindi, si Andreasen hindi nagtuturo ng absolute perfection. Kailangan nilang i-deny yun. Kailangan talagang nilang i-deny na si Andreasen nagtuturo ng absolute perfection. Kasi pag hindi nila dinenay yun, lilitaw talaga na may problema sila. Bakit? Isipin mo, kaya mo maging perfect ng saga ng sarili mo lang. Pero tignan mo kung ano sabi ni Emil Andreasen. But we will any ever preach that stage? Alin? Ano yung stage na yon? Absolute perfection. We believe so. Sino daw yon? Yung 144,000. Alam niyo kung sino yung 144,000 sa kanila? Eh di yung nakapasok ng close of probation, ang stand ni Andreasen doon sa mga nakapasok sa close of probation na 144,000, absolute perfect sila. Perfect sila kasi sumusunod sila sa 10 commandments perfectly. At sila ay sinless. Pero alam ninyo, mga kapatid, malaking kabalintunaan yan. Kasi, ang sabi niya, yung 144,000, di ba? Ayan. O, puntahan natin yung 144,000. These are they which came out in the great tribulation. Anong standing nila? They have passed through the time of trouble such never since nation. They have endured the anguish of Jacob's time of trouble. They have stood without an intercessor through the final outpouring of God's judgment, but they have been delivered, for they have been washed. Absolute, relative. Relative. Hindi sila absolute. Bakit? Yung robes have been washed and made white in the blood of the Lamb. Yes, biblical perfection yan. Katunayan, mga kapatid, ipinaliwanag yan dito. Ipinaliwanag yan dito. Yan ang mga bin. Meron ka ba dyan? Ipinaliwanag yung relative perfection dito na ang standing natin hanggang close of probation, relative perfection. Perfect tayo dahil nasa atin yung katwiran ni Kristo. Hindi tayo perfect dahil nasunod natin yung 10 Commandments. Perfect na tayo noon. Hindi yun. O, tignan ninyo.
Sa page 145, how may we become perfect? The Holy Spirit brings us to the perfection of Christ. By faith, Christ's perfect character becomes ours. People can never claim the perfection independently, as if they were in innate possession. By their right, perfection is a gift of God. Yung sinabi dyan. Ayan, nabasa ko na yan. Ito. Ito yan. No? In the New Testament, perfect often denotes the mature person. Ay, hindi ito bin. Yung sinabi na magiging perfect tayo dahil nasa atin si Christ. Hindi. Yung sinabi na tayo perfect dahil nasa atin yung perfect. Dahil tayo ay Christ. Saan ba yun? Sige. Habang pinahanap ni Pastor Melvin, gusto ko munang basahin ito. Nakita ko na kasi kanina eh. Yes po. Pwede silang pagsalitain sa pulpito. Mga kapatid, iiwan ko na lang sa church board yan ha. Pero kung ako ay kabahagi ng church board, hindi ko sila pagsasalitain. Ang sa akin lang, siguro magbigay tayo ng precaution na hindi natin sila pwede. Kasi mahirap naman ma-offend sila or something. Pero kung gusto talaga natin silang i-invite, ay siguro, kasi ang ginagawa, halimbawa doon sa church namin, by topic yung ginagawa namin. Kunwari, evangelism. By faith, Christ perfect character becomes ours. Oo. Sige po. Sige po. Meron pong danger. Sige po. Dun sa meron Yes po. Meron pong danger yan. Pero bago ko, basta huwag nyo kalimutan, ang tanong, anong danger? Pero bago ko sagutin yung anong danger, basahin ko muna to. Palagi nila sinasabi, eto, none of the apostles and prophets ever claimed to be without sin. Ang sabi nila, pwedeng maging sinless, pero bawal i-claim. Ha? Pwedeng maging sinless, pero bawal i-claim. Kung nanonood man sila, pag in-live to, di ba sinabi nila yan? Pwedeng maging sinless, pero bawal i-claim. Kasi sabi nga, none of the apostles and prophets ever claimed to be without sin. Hindi nila claim. Pero yun ba talaga ibig sabihin? Tingnan ninyo. Men who have lived the nearest to God, di ba yan yung nangyari kay Isaiah? Nung nakita niya yung trono ng Diyos, ano nangyari? Men who would sacrifice life itself rather than knowingly commit a wrong act. Ito daw yung mga tao na mamamatay na lang sila kaysa magkasala pa sila. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa magkasala. Hindi nila maklaim na sila ay sinless kahit na ganun yung attitude nila. Bakit? Men who God has honored with divine light and power
have confessed the sinfulness of their nature. Di ba yan yung nangyari kay Isaiah? Di ba? Isaiah chapter 6, verse 1, 6 hanggang 7, verse 1, Isaiah chapter 6, verse 1 hanggang 7, nung lumapit siya sa Diyos, anong nangyari? Ayan o. Men whom God has honored with divine light and power have confessed the sinfulness of their nature. Nag-confess ng sinful nature. Parang yung nangyari kay Isaiah. Hindi ba? O ngayon, ano attitude netong mga to? Ano ba yung attitude nila? Tuloy natin. They have put no confidence in the flesh, have claimed no righteousness of their own, but have trusted wholly in the righteousness of Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, patuloy silang nakasandal sa righteousness ni Kristo. At pagdating ba ng close of probation, wala na yung ganong attitude? Wala na? Meron. At kung meron kang ganong attitude, ano mangyayari? Nasa iyo yung righteousness ni Christ. Sinless ka ba nun? Ngayon, ano pa sabi ni Mrs. White? So will it be with all who behold Christ, the nearer we come to Jesus, and the more clearly we discern the purity of His character, the more clearly shall we see the exceeding sinfulness of sin. Kapag patuloy tayong lumalapit kay Kristo, lalo nating nakikita na alin? No, yung purity ng kanyang karakter, lalo nating nakikita yung yung exceeding sinfulness of sin. And less shall we feel like exalting ourselves. Humble sila. There will be a continual, tignan ninyo ha, there will be a continual reaching out of the soul after God, a continual, earnest, heartbreaking confession of sin, and humbling the heart before Him. Pag ikaw ay humble, mga kapatid, continuous yan. Yung alin? Yung confession. Kaya nga pagdating ba ng close of probation, wala na yan. Humble nga eh. Okay? O, ano pa? Ang sabi? O, ayan, binasa na natin yan kanina. So, now, ano yung danger ng LGT? Una, frustration. Psychological problem. Frustrated. Bakit? You were attaining absolute perfection, pero hindi mo yan ma-attain. Hindi mo ma-attain yan. At tandaan ninyo, dahil isa lang ang absolute perfect, yun ay ang Diyos. Ngayon, yung absolute perfection, mga kapatid, mangyayari rin yan. Kailan? Amen. Glorification. Pero ngayon, ano yung perfection na meron tayo? Relative. Kaya tayo perfect dahil nasa atin yung robe of righteousness ni Kristo. Pag tinignan ka ngayon ng Ama, sino nakikita? Makasalanan o yung katwiran ni Kristo? Katwiran ni Kristo. That is the reason why we were relative. No, yun yung reason kung bakit relative perfect tayo. Perfect? Bakit? Relative nga eh. Naging perfect ka, hindi dahil, sana nag-gets po ninyo yun, no? Hindi dahil sumunod ka sa 10 Commandments, nagbigay ka ng ulam sa kapitbahay mo, iniligtas mo yung pusa na muntik ng masagasaan at malunod, hindi ganun. Hindi ganun. Ngayon, pangalawa, una, frustration. Kasi aabutin mo yung absolute perfection. Pangalawa, may danger din yan sa salvation. Bakit? Walang assurance of salvation sa LGT. Walang assurance of salvation. Bakit? Kasi nakabase sila saan? Human performance.
kailangan mong gumawa. Kailangan yung performance mo, kung backup dancer ka, kailangan maganda yung pagkakasayaw mo. Parang ganon, no? Kasi kailangan perfect yung performance mo eh. Nagis mo ninyo? So, yun po yung mga danger ng last generation theology. May question pa po kayo? Sige po. Yung binanggit po yung kanina yung Sunday law. Sa pagbaba po pa ng Sunday law sa lahat ng Actually, yun pong pagbaba ng Sunday law, doon magsisimula. No? Yun yung, yes! Di ba? Di ba pwede po magbago din din? Kasi magkakaroon pa ng loud cry. Loud Hindi pa cry. close of probation. Di pa close of probation yun. Kasi magkaka-loud cry pa eh. Step by step pa. Kasi, Sa oh, sa close of probation kasi, doon Kasi- yung 7 last legs. sige, ikaw na. Ngayon po, sa close of probation po kasi, doon na po yung 7 last plagues. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ng 7 last plagues, actually, sabi nga, i-inform din tayo ng mga angels. So, alam natin na yun ay time ng close of probation. Pero, at time ng Sunday law, hindi pa po siya close of probation. Meron pa rin tayong pagkakataon. Kaya nga sabi ni Ellen White, kung kayo ay nasa bahay, pinagbabawalan kayong magtrabaho ng Sunday, mag-worship kayo sa bahay. Magkaroon kayo ng pagsamba sa Panginoon kahit na Sunday. So, yun yung mga ilang paalala ni Ellen White sa last day events. Yun. Call a friend ako. Pawis na ako eh. Sige po, kung kaya. Tubig mo. Meron siyang mga citations na tumawag sa LGBTs at vegetarianism. Pero hindi siya mga excerpt na tumawag sa anti-LGBT at sa pagkain at gano'n. Ayan. Ito kasi parang kaya yung gano'n. Pero siya nagkakaroon na ng mga citations ni Galipo. At yung hindi mga screenshot ng mga citations. Ayan. Thank you so much po. Pero bago po ang lahat, pakilala po ako. Ako po si Pastor Melvin Hamora. Ako po ay District Pastor ng General Trias 1. Nagpaalam po ako sa inyong pastor. Sabi ko, Pastor, dito ako sa iyong teritoryo. Pinuntahan ko yung aking kaibigan. Totoo po yun. Pag tinignan natin yung mga sulat ni Mrs. White, minsan parang mayroong mga pagkatalo-talo, ano? Parang may kumakampi sa vegetarianism, parang hindi ka maliligtas pag di ka vegetarian eh. Pero meron ding mga sulat si Mrs. White na sabi niya, hindi kasalanan ang pagkain ng karne. At merong mga pagkakataon na po pwede ka talagang kumain ng karne depende sa situation. And then, pag tinignan natin, may tila baga mga writings sa Ellen White na in favor sa position ng LGBT at the same time, favor naman sa position ng mainstream. Anong punto rito? Anong gusto natin makita? Nagsasabong ba yung kanyang sulat? Isa po sa prinsipyo ng paggamit ng sulat ni Mrs. White ay yung tinatawag po nating time and place must be considered. Kasi sa sulat ni Ellen G. White, dapat tawag dito, bibigyan natin ng pansin. Kung nasa. Kailan isinulat, saan isinulat, para kanino isinulat. Para nang sa ganun, malaman natin yung context kung bakit ba ito ginamit. At isang bagay pa po na gusto ko rin makita natin, kahit si Ellen White, meron siyang sulat na kapag may kinalaman sa doktrina, ang ating gagamitin, hahanapan natin ng malinaw na thus says the Lord or it is written. Yun po yung kanyang prinsipyo. Kaya sa atin, ang ginagawa natin bilang mga Seventh-day Adventists, dinidig search natin ang Biblia and then dun po natin kinukuha yung ating mga belief. Kaya pansinin niyo po, nung na-develop ang teaching natin about Sabbath, kailan siya nagkaroon ng vision about Sabbath? After na ma-develop na. Kasi ang una, ang position ni Ellen White sa Sabbath, 6 to 6. Merong isa, hindi ako nagkakamali ba? Parang si Joseph Bates siguro yon. Meron ding sunrise to sunrise. Meron ding sunset to sunset. Meron ding 6 to 6. Pero later on, sa kanilang study, nakita nila na sunset to sunset. After nun, lumabas yung sulat ni Ellen White. Nakita niya sa isang vision, nagliliwanag yung ika-4 na utos. Anong punto? Ang ginawa nila,
They study diligently the scriptures and then the revelation from God to confirm yung kanilang study ibinigay kay Ellen G. White. Same thing application po sa atin ngayon. Ang kinakailangan po natin, study natin ang scripture, alamin natin yung nakasulat dito, ipag-pray natin, then tignan natin naman yung comment ni Ellen G. White. Then upon searching the writings of Ellen G. White, make it sure na makikita natin yung mga context nito para maintindihan natin. Kasi ako po naniniwala, ang sulat ni Mrs. White, wala po yung paglalaban-laban, wala yung pagtatalo-talo kung i-consider po natin yung context nito. Kumbaga gagamitan mo ng hermeneutics. No? Opo, actually po, sa sulat ni Mrs. White, meron tayong libro. Ang title po ng ating books na inilabas ng General Conference noong 2009 pababa ay yung Understanding Scripture. Scriptures. Ano po, nakalagay din po doon yung hermeneutics kung paano unawain ang sulat ni Ellen White. Available din po yan sa BRI, Biblical Research Institute of Seventh-day Adventists. So, sa ganun ko po masasagot po yung tanong ni Brother Mel. Thank you po. Sige po. May questions pa po kayo? Sige po. Sige po, sige po. Yung pagbaba ng Panginoon, yung pagdating, kasi di ba gaya yan ng magtanakaw? Opo. Ito ba ay may kinalaman doon? Pag isang tao, kung halimbawa, sabi mo kanina, ito, nature natin yung kasalanan natin, di ba? Tapos, nagiging perfect lang tayo because of Relative perfection. Dahil sa perfection ni Christ. Di po, linawin ko lang. Hindi tayo naging perfect dahil sa relative perfection. Naging perfect tayo dahil sa perfection ni Christ na inilagay sa atin. Ang tawag doon, relative perfection. Mm-hmm. So, halimbawa po, nagawa ko ng kasalanan, hindi ko maging si Kristo. Mm-hmm. Yun nga, meron nga akong buwan kay Kristo. Mm-hmm. Yes. Possible ba yung tao yun ay tuloy pa rin siyang maligtas? Mm-hmm. Kaklaruin ko lang, kapatid. Dumating si Christ. Nakagawa siya ng kasalanan. Sasama ko na yung clause of probation. Isasama ko na yung clause of probation. Bakit? Gusto ko munang klaruhin mo yung sagot mo. Anong ibig mong sabihin? Sinasadya? Hindi sinasadya? Hindi. Kasi ganito. Meron akong dalawang magkaibang sagot sa sinasadya, hindi sinasadya, alam o hindi alam. Alin po doon? Hindi. What I mean, di ba, halimbawa lang ba, nagkataon na mayroon akong nagawang kasalanan. Opo. Tapos bumating ang Panginoon. Opo. Tapos sabi ko kanina, yung relative perfection ng Opo. Panginoon, yun ba ay may kaligtasan pa rin yung tao yun na hindi nakahingi na ng tao? Kasi nga, when meron ko kasi Opo. Kasi dumating na. Ilalagay lang po natin sa ganung sitwasyon. Opo. Eto po. Sama ko na po, no? Sama ko na po. Lahat ng senaryo. Senaryo number 1, dumating si Christ, nakagawa ka ng kasalanan. Nakasalanan, di mo nahingi ng tawad. Senaryo number 2, nadulas ka, pero napamura ka. Ay! Biglang nabagok ulo mo. Hindi ka nakahingi ng tawad, patay ka. Ligtas ka pa ba? O, yun. Sama-sama na natin. Mga kapatid, unang-una, yung pagkaalam ng ligtas o hindi prerogative ng tao yan. Diyos lang ang nakakaalam kung ligtas ka o hindi. Pangalawa, kung maalala ninyo kanina, klinaro ko, sinasadya o hindi sinasadya, alam o hindi alam. Bakit? Sapagkat may iba't iba pong paraan ang paghatol ng Diyos. Hindi kasi pwede na hatol ako, hindi, ligtas to. Kung ang Diyos may iba't ibang kaparaanan. No? Pag binasa po ninyo, yung aklat ng gawa, ang talata ay 17:30, sa panahon ng kamangmangan, ang Diyos ay pinalalampas yan. At the time of ignorance, God winked. God winked. Ibig sabihin, yung nagawa mo noon, nung panahon na hindi mo pa yun alam, pinalalagpas yun. Paano kung sinadya mo? Anong sabi dun sa aklat ng Hebreo? Kung sinasadya natin ang ating pagkakasala, anong sabi? Wala nang hain. Oo. Kung sinasadya mo man, close of probation o hindi,
Basta sinadya mo, walang hain. Sige po. Yun na po. Yun lang gusto ko makapoy. Opo. Yung sinasabi mo, patay din yung gawa ka ng kasalanan. Alam mo naman ang mali, gawa ka pa rin. Opo. Yun yung gusto ko lang i-date kasi yung relative natin, parang feeling niya, ay, yung pala ko relative. Ay, hindi ganun. Yan nga, yung patay, kung ilalagay na lang natin sa Opo, opo. hindi yung sa'yo yung paano. Opo. Yung sa concept na ng ganun. Nang ganun kaisipan, opo. Opo, nai-gets ko. Opo. Opo, opo. Yes po. Opo. Yes po. Yun po ang ano, kung ako po kasi ilang beses na rin pong naitanong sa akin yan, and yun din po yung aking sagot. Kailangan nating i-qualify ano yung senaryong kasalanan na yun. Alam, hindi alam. Sinasadya o hindi sinasadya. Kapatid. Mm. Tama. Pero tama po yun. Pero anong nangyari sa kanya sa Aklat ng Santiago? Hindi ba Santiago 2? Itinuring siyang matuwid. Dahil itinago niya. Ano pa? So, meron pa ho ba kayong... sige po. Naka-live. Ata. Hindi yan live, hindi yan live. Recorded. Record lang, record. Opo. Opo. Ikat mo na lang yun, ha? Sige lang. Yeah. Hmm. Hmm. Opo. 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 Amen. Amen. Opo. Actually, mga kapatid, no, yung sinasabi na hindi maliligtas pagka hindi ka vegetarian, very problematic yon. Kasi performance-based na naman yung basis ng salvation natin. Pero hindi po yun. Ang lahat ng ginagawa natin, tandaan natin mga kapatid, bunga lang yan ng ating pagkaligtas. Kasi ganito, susunod yung anak mo sa'yo dahil anak mo siya. Susunod yung asawa mo sa'yo dahil asawa mo siya. Anong punto? Sumusunod tayo dahil meron tayong relasyon. Gets po ninyo? Ano yung relasyon? Nagbigay ang Panginoon ng utos. At susunod sa utos, sino? Yung pumapanginoon sa Kanya. Nagets po ninyo? May relationship muna bago tayo utusan. Okay? So, hindi po, yun yung lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, bunga lang yan ng ating pagkaligtas. Bunga lang yan. Yan ay after effect na lang ng alin? Tinanggap nating kaligtasan. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. No? After effect na lang yan, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, kung yan ay hindi after effect o hindi yan result, magkakaroon ng problema. Very problematic yan. May question pa po kayo, mga kapatid? Brother Robin, dagdagan ko lang yung, magdagdag lang po ako to sa magandang katanungan. Kasi, basahin ko po yung sulat ni Mrs. White. Dito po sa Manuscript 15, 1889, sabi ni Mrs. White, I advise every Sabbath-keeping canvasser to avoid meat eating. Yan ang sulat niya. Iwasan niyo yung pagkain ng karne. Not because it is regarded as sin to eat meat. Hindi daw dahil itinuturing niya nakasalanan yung pagkain ito. But because it is not healthful. The animal creation is
groaning. So, ang punto ni Mrs. White, hindi dahil kasalanan niya, kundi dahil hindi siya maganda sa katawan, hindi siya healthy. Kasi nga daw, yung mga hayop din ay nag-groaning, humihibik din. Ito pa sabi ni Mrs. White, sa letter 12, 1890, 1890, cited in Evangelism, page 256. Sabi ni Mrs. White, the testimonies of Sister White should not be carried to the front. Huwag daw natin i-front yung kanyang sulat. Sabi niya, God's Word is the unerring standard. So, anong ipo-front natin? Yung Biblia. The testimonies are not to take the place of the Word. Hindi papalitan ng kanyang sulat ang Biblia. Let all prove their positions from the Scriptures and substantiate every point they claim as truth from the revealed Word of God. So, anong punto ni Mrs. White? Bawat punto, bawat position, bawat exposition at position ng ating belief, dapat daw ay substantiate, sinusuportahan ng salita ng Diyos, yung Bible. Kaya doon pa lang, kung pwede nating itanong, para doon sa nagle-lecture na gano'n, pwede mo ba akong hanapan ng sitas ng Bible na pumapabor diyan sa iyong statement? Kasi yun ang, kahit si Mrs. White, yun yung kanyang advice. Na hanapan, huwag gamitin yung kanyang sulat bilang pang-front. Ano po? Sige po. Hmm. Sagot mo. Ikaw muna. Tubig mo. Pag-start ng kotse. Wow. Kasi once you want to pastor, yung concern natin, hindi mo siya hindi may point. Ito ay clarification lang. Ano ba talagang standard natin? Kasi kung ang pastor ay nagsisermon dyan, ibang kapatid ay busy sa pagtutulog. Kasi nyo po, si Martha at saka si Maria, di ba pumasok si Kristo sa bahay ni Martha? Sinong unang ni Kristo? Di ba si Maria? Kasi bakit? Si Martha, dali-dali mo nagbibisi sa mga gawain. No? Isip na ang priority natin sa araw ng Sabat, gawa ng tama. Hindi yung mga bagay na ipag-isip natin, maapektuhan ko kasi yung pastoral, maapektuhan kasi yung pagsamba. Ano ba talaga tama? Yung doon pa rin sa Israel before, na dapat prepared na. Wala na yan. Lahat ng mga kapatid ay nakapokus na sa yun ba ay talaga ay ganyan pananaw natin. Ayan, thank you so much po, no? So, bago natin puntahan yung tanong ni kapatid, pag tinignan po natin yung katanungan, kasi nagdedebate na sa pwede bang magluto o hindi. Hindi ko lang alam kung pinagdebatihan din nila kung pwedeng maligo o hindi. Kasi kasama din yun eh. Pero pag tinignan po natin, meron po akong kaibigan na nakapunta sa bahay ni Ellen White. Sabi niya, nung nakita niya yung bahay ni Ellen White, talagang babawalan mo talaga silang magpaningas ng apoy ng araw ng Sabado. Bakit? Kasi very laborious yung pagpapaapoy pa lamang. Imagine mo, kakailangan mo ng panggatong, kinakailangan mo ng pampaapoy, kinakailangan mong gatungan to sustain yung apoy na yon. Kaya tama ang sinasabi natin na time and place must be considered
every time na ginagamit natin yung sulat ni Ellen White. Bakit niya yun sinulat? Paano naging laborious? Sa panahon natin ngayon, ganun mo lang yung rice cooker, hayaan mo na yan Hindi naman laborious yon. Ano po? Alam niyo po, sa ellenwhiteestate.org, puntahan niyo po sa internet, ellenwhiteestate.org, hanapin niyo po doon yung book. Libre lang po yun, book. 101 question about Ellen G. White writings. Kasama po doon yung Sabbath cooking. Doon po diniscuss yung may kinalaman sa Sabbath cooking, pati po yung pagligo, diniscuss po ron. Kaya maganda, encourage ko kayo, ellenwhiteestate.org. Meron po yan doon. Opo, yung po yung sinasabi ko. Very laborious po yung kanilang Ito ang principle. Ang prinsipyo, remember the Sabbath to keep it holy. Kung ang pagluluto mo ay magiging hadlang na sa pagsamba mo, iwasan mo yon. Pero kung magpe-prepare ka ng simple food para ikaw ay makapagsamba at hindi ka naman gutumin sa tanghali, wala pong problema yon. Opo. Basta in the context of keeping the Sabbath holy. Kasi yun ang prinsipyo Remember the Sabbath day to keep it holy. Opo. Kaya nga sabi dun sa Romans chapter 14, pag nakita natin Romans chapter 14, pag binasa natin ng patuloy yun, yung Holy Spirit naman ikukonvict ka Gagabayan ka ng Holy Spirit sa decision making na gagawin mo. Ba, parang pawis na ako, kakahalo ng sopas okay pa ba to? Hindi ko na napapakinggan si pastor, dito na lang ako Di ba? Doon natin titignan. Di ba? Parang, nabibless pa ba ako rito? O hindi na? Ayun po. Sa ganyan paano yan debatable kasi ang bagay na yan Oo, pero merong article na inilabas tungkol diyan kasi kung yan ay minsang paraan o minsang mangyari sa iyo, I think maintindihan tayo doon Pero kapag yan ay naging part na ng lifestyle mo, halimbawa, ginawa mo na lang katwiran para hindi ka na makapag-prepare kasi kaya po may preparation day para mag-prepare tayo sa araw ng Sabat. So kumbaga yung ating magiging pagsamba para sa Panginoon. Pero kung yun ay ginawa na nating katwiran, hindi ka tayo kasi wala. Next Sabat, inulit mo na naman. So ibig sabihin, hindi ka talaga nagpe-prepare. Nagiging excuse na lang siya. Di ba? Nagiging habit mo na siya. Ayan, sige po. Ang taga-sagot po rito, hindi ako supporting lang ako. Hindi, call a friend. Ayun. So, ito rin ay about sa kasalanan. So, bro, ang discussion namin ay kung si Kristo bumaba sa lupa, ang nature niya ay human nature. No? Kasi siya ay nagugutom, napapagod. No? At siya rin ay tumatanda at namatay din. Opo. No? At pinapangaral natin dito na dapat sa buhay natin ay ang karakter ni Kristo. Nasaan dyan? So nung siya po ay nasa lupa, mga kapatid, Ito isa. we believe na hindi po nagkasala ang ating Panginoon. No? Kahit siya ay tinukso ni Satanas, ay hindi po siya nakusok. Ngayon po mga kapatid, ang tanong namin ay kung nasa atin ang karakter ni Kristo, ay posible bang hindi na magkasala ang isang tao? Okay. Hindi pala yung Di pala to. Kung nasa atin yung karakter ni Kristo, mga kapatid, ay posible pa ba tayong hindi magkasala o magkasala? Mga kapatid, yes, posible pa rin tayong magkasala. No, tandaan natin, yung binabanggit natin kanina, yung perfection na nasa atin, mga kapatid, is relative perfection. Yung perfection ni Christ, yun yung napunta sa atin. Now, paano ba napunta sa atin yung perfection ni Christ? Yan yung ibinabanggit sa atin na imputed righteousness. Impute
Inilagay lang. Punta tayo doon. Pwede pa bang magkasala? Alam niyo ang sabi sa unang Juan, ang talata po ay 2:1. Tingnan po ninyo, 1 John, ang talata po ay, umpisahan ko sa 1 John chapter 1, verse 8. Umpisahan ko ha. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya. Ay, verse 8. Kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating mga sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Tandaan natin, ang sabi ni John, kung tayo, sino yung tayo? Mga ligtas o hindi ligtas? Sino yung kausap niya na tayo doon? Mga mananampalataya to. Mga naligtas na to. Mga mananampalataya. Ang sabi niya doon sa mga mananampalataya, kung tayo, sabi niya dito, kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating mga sarili at katotohanan wala sa atin. Pagdating sa 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa verse 10, kung sinasabi natin tayo ay hindi nagkakasala, ay ating ginagawa, sinungaling siya. Sinagot ko po ng oo. Yes po. Sino po? Opo, sinagot ko po ng oo. Nasa atin na si Kristo. Ang sagot niya, posible pa bang magkasala tayo? Meaning to say, no? Meaning to say, mga kapatid, no? Sinless na. Kunwari, halimbawa, sinless na. May posibilidad pa ba na magkasala? Yes, meron. Ito. Saglit lang, paranin niyo po muna ako. Sino ba ang unang nagkasala? Sinless o sinful? Sino? Si Adan. Sinless? Ano yung estado ni Lucifer nung nagkasala siya? Sinless o sinful? Sinless. Si Adan? Sinless o sinful? Sinless. Si Eva? Sinless. Kung paanong posible silang magkasala, paano tayo? Posible pa rin. The question is, posible pa ba? Pwede pa ba? Yes! Sila nga sinless nagkasala eh. Tayo pa kaya? Kasi yung binasa niyo po, that is, hindi siya past tense. Kasi kwan pa lang siya. Kumbaga na. Kasi kwan na siya eh. Kumbaga, Ano bang tense na? Verse Ano 9. bang tense sa Greek? past tense na. Past tense na tarong ni yan. Kasi sabi kasi niya, Yung 8, present yung 8. Yung 8 present sa Greek. Present tense yung 8. Kasi dyan, kwan pa lang yan eh. Kumbaga, future pa lang yung kay yung tanong niya is past na kasi. Kumbaga, nasa atin na yung karakter ni Kristo. Nalagpasan na lahat. Nasa akin na lang. Yan ba? Kung magkasala ka, tama ba yan? Kung magkasala ka. O yun. Ang sagot ko kasi is magkasala ka. In what way? Paano in what way, kapatid? Ano, paki-clarify. Paki-qualify yung in what way. Yung ganun ba ba? Hindi ka malagyan kung kumbaga sa anesthesia. Sa anesthesia po, halimbawa, di ba, i-illustration ba? Anesthesia ba? Pag-ulitin ko siya, wala na siyang, wala na pakiramdam, balik na. Kasi nga, yung character, fully, totally, na. Kasi sabi ko ba, nakasara pa, in what way? Anong paraan na magkasala? Paano tayo magkakasala? Kasi sabi ko, magkakasala pa rin. Kung bali, yung karakter din sa akin na, parang
Babasahin ko po, kapatid, ha? Ulit, para magkaigi-igi tayo pare-parehas. Ang sabi dun sa binasa ko, kung sinasabi nating, maganda kasi pinatapos ako no? Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, present yan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ay ating dinadaya ang ating mga sarili at wala ang katotohanan sa atin. Kapatid, please, tingnan po ninyo. Yun bang estado ng spirituality ni John? Si John na lang, wag na natin tignan yung kausap niya. Si John na mismo. Ano sabi ni John? Kung sinasabi natin, kasama siya, hindi. Apostol siya ni Kristo, hindi. Higit pa ba siya sa inyo o hindi? Kung si John nga sinabi, si John, yan si John, Loro. Kung si John nga sinabi, kung pag sinabi natin dito, wala yung kasalanan sa atin, sinungaling na. Teka muna. Pagdating sa 9, kung ipinapahayag natin, eto na, nag-confess na, pinatawad na, is faithful. Ang sabi dito, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa Gs, kung sinasabi natin tayo'y hindi nangagkakasala, present na naman. Anong sabi? Ay ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita'y wala sa atin. Kung sinasabi natin na hindi nangagkakasala, ginagawa daw nating sinungaling. Sa 2:1, mumuntigong mga anak, sabi na naman ni John, ang bagay na ito'y isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Sinulat para hindi tayo magkasala. Subalit, at kung sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Kristo ang matuwid. Ngayon, teka lang kapatid, para magkaigi tayo. Ngayon, ang tanong kasi kanina, nasa atin na yung karakter ni Kristo. May posibilidad pa ba tayo magkasala? Sagot nga, meron. Si John na nga mismo nagsabi. Sige po. Di ibig sabihin, mga kapatid, hindi sila guided ng Holy Spirit. Saan kaya natin mababasang hindi sila guided by the Holy Spirit? Please provide. Kasi ito yung sinasabi ko. Buminabase natin yung ating belief sa hindi nakasulat. Now, ano yung nakasulat? Yung mananampalataya, hindi exempted. Sige po, saan po yung malapit? Hindi po. Ibig mo bang sabihin? Sige po. Magdagdag ako, Brother Robin. Dun sa, yung binasa po natin kanina sa 1 John chapter 1, yan po ay isinulit ni Juan sa mga mananampalataya. Sa verse 8, ang sabi ni John, yun po ay sa Greek, nasa present tense po yun. Pag sinasabi natin na wala tayong kasalanan, yun po ay nasa pangkasalukuyan sa salitang Griego. Ibig sabihin, dito tayo magtataka. Bakit sinasabi ni John, nasa kasalukuyan ngayon, pag sinabi natin wala tayong kasalanan, sinungaling tayo? Sa madaling salita, Pastor Melvin. Sige po, tuloy niyo po muna. Apo, ituloy ko po. Sa 8 pa lang po yung binanggit niya. Apo, Sa 8 pa lang. Apo, sa 1 verse 8. Maganda makarating ng verse 1 Tingnan po natin yung text. Sa 8 pa lang. Kasi sa 1 John, ulitin ko po, ang sinusulatan ay mga
mananampalataya. Yun, exactly. That's the point. Yung mga mananampalataya, nasa kanila si Kristo. Iyon, amen. Nasa kanila ang Holy Spirit. Pag tinignan po Yun. natin sa umpisa, sa kanila ang Ama. Nasa Sa kanila madaling rin. salita, they are in Christ. Ano po? Pero sinabi doon sa verse 8, kung sasabihin natin na tayo ay walang kasalanan, sa Grego po, nasa Present. pangkasalukuyan po yon. At that very moment, pag sinabi mong wala kang kasalanan, sinungaling ka. Pagdating sa verse 9, kung ihahayag natin, yung ating Patatawarin. mga kasalanan, patatawarin tayo. Pagdating sa 10. verse 10, nakalagay naman doon kung sino ang magsabi na siya ay hindi nagkasala. Pang Pas. nagdaan naman yon, ay siya po ay sinungaling pa rin. Walang katotohanan. Pagdating sa chapter 2, verse 1. Sa chapter 2, verse 1, sinabi ni John, isinulat ko ito para kayo ay hindi Magkasala. Future. Yan po. Ngayon, Sinulatan sila para hindi magkasala. Pero, kung kayo man ay magkasala, may tagapamagitan tayo, si Jesus ang matuwid. Sige po. Ano ang ginagawa ko para magkasala? Sagutin ko po. Alam niyo po sa Proverbs, sabi ng Proverbs, ang matuwid ay 7 beses na nabubuwal. Pero ang masama, pag nabuwal, hindi na bumabangon. Pansinin po natin yung salitang ginamit doon, ang matuwid, 7 beses na nabubuwal. So bakit siya nabubuwal? Matuwid siya. Kasi nga, meron pa rin po siyang sinful nature. Gusto ko pong ipunto natin ito. Sabi ni Ellen White, sa Steps to Christ, page 13, pansinin niyo po sabi ni Ellen White, we cannot say, I am sinless, sabi ni Ellen White, until till this vile body is changed. Change. So hindi daw natin po pwedeng i-claim na tayo ay sinless hanggat hindi nababago itong katawan natin. And passion like unto His glorious body. But if we constantly seek to follow Jesus, the blessed hope is ours of standing before the throne of God, without spot or wrinkle or any such thing, complete in Christ. Ano po?